Teksto mga minamahal ay ang chapter 5 ng Genesis verse 29. Tinawag niya ang kanyang pangalan na Noe, na sinabi, ito ang magbibigay sa atin ng ginhawa mula sa ating gawa at sa pagpapagod ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, ang mga Kristiyano, kapag sila ay nagpapangalan ng kanilang mga anak, ang gusto nila ay merong kinalaman sa kung ano ang kanilang pananaw at paniniwala. Ang iba ay pinapangalan sa mga nasa Biblia, ang iba ay pinapangalan sa mga pangako ng Diyos, ang iba naman ay pinapangalan sa mga tanyag na tao ng pananampalataya, katulad ng mga apostol, katulad ng mga reformador ni Martin Luther, John Calvin, Theodore Beza, John Knox at marami pang mga kilalang mga reformador at kabilang dito sa Herman Hoeksema na ipinapangalan nila ang kanilang mga anak sa mga kinikilala nilang mga tanyag na mga mananampalataya. At ginagawa ito ng mga mananampalataya upang mapaalala sa kanila kung ano ang kabutihan ng Panginoon. Pinapangalan nila ang kanilang anak na halimbawa Jeremias, halimbawa John, halimbawa, Maxim, o Gracia, o marami pang mga pangalan na nagpapakilala na ang Diyos lamang ang mapagbiyaya, ang Diyos lamang ang tagapagligtas, ang Diyos lamang ang dakilang propeta, at marami pang iba. At ang iba naman ay pinapangalan sa mga tanyag ng mga mananampalataya, katulad nila John Calvin, para magkaroon ng distinctive na tayo ay hindi born again, na tayo ay hindi mga Katoliko, kundi tayo ay mga Protestante. At hindi lamang tayo mga Protestante, tayo ay mga Reformed. Kaya kilala natin ang mga taong ito na ginamit ng Panginoon upang maitanghal, upang maituro sa atin ang mga mahalagang doktrina ng Biblia. Ganon din ang kaugalian ng mga Kristiyano sa Old Testament at sa New Testament. Minsan ipinapangalan nila sa kanilang mga anak at ikinakabit nila doon ang pangalang Diyos. Hindi nagkataon na ang pangalang Israel, na sa dulo noon ay naroon ang pangalang Diyos. Sa Hebreo, ang salitang El ay ang pangalan ng Diyos. Sapagkat ang Iglesia, ang Israel, at ang Diyos ay pinag-isa na ng Panginoon. Elijah, ang pangalang Eli, Elijah, dalawang pangalan ng Diyos, Eli at Jah, sapagkat nagpapaalala ito na ang Diyos lamang ang pinakamalakas sa lahat at makapangyarihan sa lahat. At marami pang mga pangalan sa Biblia at ang pinakamahalaga dito ay ang pangalan ng Panginoong Kristo, ang pangalang Jesus, na ang ibig sabihin nito ay si Jehovah ang kaligtasan. At maging sa Old Testament, ibinigay din ang pangalang Jesus sa katauhan ni Joshua, ni Josue, nang ibig sabihin si Jehovah ang tagapagligtas. Yun ang ginagawa ng mga mananampalataya noon. At maraming mga sitwasyon ng mga mananampalataya noon, kaya nila ginagawa ang mga bagay na yun. Kung sila ay dumaraan sa hirap, pagsubok, o sila ay dumaraan sa kasaganaan. At sa panahong ito na binasa natin, salinlahi ng mga mananampalataya, mula kay Adan hanggang kay Noe, ay 10 salinlahi. Hindi ibig sabihin na 10 salinlahi lang, na parang parang hindi ito lagpas sa 10. Kundi ang sinasabi lang ng Biblia, ito yung 10 salinlahi ng mga mananampalataya. Mula kay Adan, papunta kay Seth, papunta kay Enos, papunta hanggang kay Metusalem, kay Lamech, at kay Noe. Ang lahat ng ito ay mga mananampalataya. Mga salinlahi ng mga mananampalataya. At pagdating sa chapter 6, ang salinlahi ng mga mananampalataya na ito ay tinawag na mga anak ng Diyos. Pero napakapangit ng description ng chapter 6 sa mga anak ng Diyos. Ang sabi na mga anak ng Diyos, yung mga nagpapakilalang mananampalataya, mga anak nila Adan, anak nila Seth, anak nila Enos, anak nila Lamech, anak nila Metusalem,
Anak ni Noe. Itong mga mananampalataya na ito, nakabilang sa church, napakapangit ng description ng Panginoon. Ang sabi, ang mga anak ng Diyos ay namili ng kanilang mapapangasawa mula sa mga anak ng tao. Ang mga mananampalataya, nagsipag-asawa ng mga hindi mananampalataya. Mula sa salinlahing ito ng mga mananampalataya, merong nahalo ng mga hindi mananampalataya na bumitaw na sa pangako ng Panginoon, lumampas na doon sa bakuran ng Panginoon, sa hangganan ng kalooban ng Panginoon, at nagsama na ang mga hindi mananampalataya at mga mananampalataya. At ano naging resulta? Nagkaroon ng mga higante sa sanlibutan. Hindi ibig sabihin ng mga higante na malalaki, kundi higante at mga tanyag sa kasalanan. Mas masahol pa ang kinakalabasan ng pakikipagsabwatan ng iglesia sa sanlibutan kaysa sa ginagawa ng sanlibutan lang. Mas matinding kasamaan at hindi mo mawaring anong kasamaan kapag ang iglesia at ang church ay nagsama. Kasi bakit? Narinig na ng church ang katotohanan. Kaya sabi ni Pedro, mabuti pang hindi na lang nila narinig ang daan ng katuwiran. Kaysa narinig nila ang daan ng katuwiran, tinalikuran nila ito, mas mabigat ngayon ang hatol ng Panginoon. Mas mauunawaan ko pa kung ang hindi mananampalataya ay nagkakasala sa Panginoon. Ang hindi ko maunawaan, kapag ang isang mananampalataya pumunta sa sanlibutan at patuloy na tumalikod sa Panginoon at nagkasala, ipinapahiya niya hindi lamang ang kanyang sarili, kundi ang relihiyon na kanyang pinagmulan. Ipinapahiya niya hindi lamang ang kanyang sarili, kundi ang Diyos na kanyang sinasambit. Mas mabigat ang hatol ng Panginoon sa mga nakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya hindi nakapagtataka, nung nagsama ang sanlibutan at iglesia, nagsipag-asawa sila sa isa't isa, ang description ng Panginoon, doon na kumalat ang mga higante at mga tanyag sa kasalanan. Ito yung sitwasyon ng mga mananampalataya noon. Kaya dito mo maunawaan kung bakit nung nagkaroon na anak si Lamek, ang ipinangalan niya ay Noe. Sapagkat ang sitwasyon na kanilang kinaroroonan, yung kasaysayan na meron sila, mula kay Adan, nahulog sa kasalanan, hanggang kay Lamek, nagdurusa sila dahil sa kasalanan. Nakikita nila na ang mga anak ng Diyos ay nagsisipag-asawa sa mga hindi mananampalataya. Marami ng mga Kristiyano na tinalikuran ang dambana ng Panginoon, tinalikuran na ang paghahandog, tinalikuran na ang mga pangako ng Panginoon. Kung ikaw na isang mananampalataya na nasa katinuan ng pag-iisip, hindi mo lubos maisip kung paano ang mga Kristiyano ay ginagawa ang mga ganong bagay. Na pagkatapos nilang marinig ang kalooban ng Panginoon, ang katotohanan ng Panginoon, wala silang pakundangan sa pagsalangsang sa kalooban ng Panginoon. Ito ang nagbibigay sa atin ng pagdurusa. Araw at gabi ay nananangis tayo sa Panginoon. Kaya ito ang magpapaliwanag kung bakit Noe ang pangalan ni Noah. Kung bakit nung nagkaroon ng anak si Lamek, ang agad niyang ipinangalan ay Noe. Sapagkat ang sitwasyon noon, wala silang kapahingahan. Sila ay nasa ilalim ng sumpa dahil sa kasalanan. Ayon sa kanilang kalikasan, ang buong sangkatauhan, lahat ng makasalanan, ay nasa ilalim ng sumpa ng Panginoon. At nakikita nila kung paano ang kasalanan at kamatayan ay umiiral sa lahat ng tao, sa loob o labas man ng iglesia.
Sa sambahayan man ng mga mananampalataya o sa sambahayan ng mga hindi mananampalataya. Walang kapahingan. Ang lahat ay puro sumpa. Kaya sabi, sa verse 29, tinawag niya ang kanyang pangalan na Noe na sinasabi, ito ang magbibigay sa atin ng ginhawa mula sa ating gawa at pagpapagod ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. Ramdam na ramdam mo ang paghihirap ni Lamek at ng mga iba pang mga mananampalataya na nauna sa kanya. Ang aming mga kamay ay pagod na pagod. Wala kaming napapala. Dahil ang lupa ay sinumpa ng Panginoon. Kahit anong gawin namin para sa aming katuwiran, wala itong magagawa sapagkat maging ang aming kamay ay hindi kaparaanan ng kaligtasan. Ngunit ang pangalang Noe ang magpapaalala sa amin na ang Diyos ang magbibigay sa amin ng kapanatagan. Hindi ang lupa, hindi ang aming pagpapagod at pagpapagal. Napakagandang pangalan. Noah. Ang iba, ginagawa na lamang itong children's story na parang kapantay lang ng mga fairy tale. Kapantay lang ng mga ibang mga maiikling kwento na merong Noah, nagpapasok ng maraming hayop na parang si Noah ay parang zookeeper, tagapag-alaga ng mga hayop, merong arko na nakalabas yung mga ulo ng mga hayop, masaya yung mga hayop. Pero kung titignan mo ang kasaysayan nila, walang masaya. Puro kalungkutan at kapighatian. Ang laman ng bibig ni Lamek ay kapighatian. Kaya ko ipinangalan Noah dahil punong-puno kami ng kapaguran at kami ay nasa ilalim ng sumpa dahil sa kasalanan. Na ang pagpasok ng mga hayop sa arko, maging ang mga hayop alam nila na katapusan na ng mundo at sanlibutan. Walang masaya sa araw ng paghuhukom ng Panginoon. Pero ano itinuturo sa mga bata? Na parang si Noah ay zookeeper, nakangiti, kabilang yung mga hayop, na parang yung Noah's Ark ay napakagandang tanawin. Ang salitang arko sa orihinal ay nangangahulugang kahon. Ang kahon ay parang kabaong. Ang arko na ipinagawa ng Panginoon ay parang kabaong. Ang church na itinatag ng Panginoon, parang kabaong. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit kakaunti lang ang pumapasok sa church. Kasi walang kaaya-aya sa church para itong patay. Walang buhay. Salita ng Diyos, walang buhay. Pagsamba, walang buhay. Lahat ay boring. Walang silbi sa sanlibutan ang iglesia ng Panginoon. Walang masaya. Ayon sa ating kalikasan, tayo ay nananaghoy sa ating espiritu. Doon sa loob ng church, tayo ay nananaghoy. Panginoon, hanggang kailan ka darating? Sapagkat ang kasalanan ay kitang-kita na namin sa loob namin, sa loob ng tahanan, sa loob ng church. Paglabas namin ng church, paglabas namin ng tahanan namin, pagpunta namin ng trabaho, negosyo, eskwelahan, punong-puno ng kasalanan, Panginoon. Pero ang mga Kristyano hindi nawawalan ng pag-asa. Nananaghoy tayo ng merong kagalakan na ang lahat ng bagay na ito ay para sa ating kaligtasan. Huwag ninyong kakalimutan ang sabi ni Lamek. Ito ang magbibigay sa atin ng kapanatagan. Bagamat merong kalungkutan, merong suminag na liwanag mula sa kadiliman.
may kapanatagan na naghihintay sa atin. Bagamat sinasabi ng Ebanghelyo, tayong lahat ay patay sa kasalanan, merong liwanag na suminag, alang-alang kay Kristo. Binuhay ng Panginoon ang ating kaluluwa, kaya tayo naligtas. Narinig mo sa Ebanghelyo, ang lahat ay nagkasala, ang lahat ay hindi karapat-dapat sa kaligtasan. Suminag ang liwanag, alang-alang kay Kristo. Lahat ng mananampalataya ay binigyan ng buong karapatan na maging mga anak ng Diyos. Laging mula sa kadiliman, sumisinag ang liwanag ng Panginoon. At ang sabi ni Juan, ang kadiliman ay hindi napatay ang liwanag. Bagamat maliit, ngunit hindi kayang patayin ng kadiliman ang liwanag. Bagamat sila ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan at ng kamatayan, meron pa rin pag-asa si Lamech. Ito ang magbibigay sa atin ng kapanatagan. Ang tema natin sa umagang ito, ang pangalang Noah o ang pangalang Noe. Titingnan natin ang kahulugan. Pangalawa, titingnan natin ang kapahayagan ni Lamech. At pangatlo, titingnan natin ang pag-asa na puspos ng kapahingahan. Ang kahulugan, ang kapahayagan ni Lamech, ang pag-asang puspos ng kapahingahan. Ang kapanganakan ni Noe ay parang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Si Noe ay isang larawan ng tagapagligtas. Alam ninyo kung anong kwento ni Noe. Alam ninyo kung paanong sa pamagitan ni Noe ay naligtas ang 8 kaluluwa, kabilang ang kanyang sarili. Na sa pamagitan ng arko, niligtas ng Panginoon sila Noe. Na sa pamagitan ng baha, sa pamagitan ng tubig, naligtas ang 8 kaluluwa. Si Noe ay larawan ng isang tagapagligtas. Isang larawan ng tagapagligtas ay ipapanganak sa salinlahi ng mga mananampalataya rin mismo. Ang Panginoong Kristo ay hindi ipinanganak sa sambahayan ni Herodes, ni Pilato, ng mga hintil, ng mga mago na mula sa silangan. Si Kristo ay pinanganak sa salinlahi ng Israel. Sapagkat ang salinlahi ng Israel ay ipinangako ng Panginoon, mula sa babaeng ito, ang binhi ng babae ay ipapanganak sa binhi ng mga mananampalataya. Kaya ang Panginoong Kristo ay pinanganak sa sambahayan din ng Israel, sa sambahayan ng mga Hudyo, kung saan naroon ang pangako ng Panginoon, ang mga kautusan ng Panginoon. Maaring gawin ng Panginoon, ang Panginoong Kristo ay panganak sa mga hintil. Pero ano ibig sabihin? Walang ibig sabihin sa atin noon. Dahil ang pangako ng Panginoon ng tipan, hindi ito para lang sa bawat isang mananampalataya. Hindi lang ito para lang sa mga individual. Ang tipan ng Panginoon ay usapin ng sambahayan. Kaya ang Panginoong Kristo ay dapat maipanganak sa sambahayan din ng mga mananampalataya. Yung mga nakakaunawa ng salita ng Panginoon. Yung mga sumasampalataya sa Panginoon. Katulad nila Maria at ni Jose. Ganon din si Noah. Si Noah, ipinanganak siya sa sambahayan ng mga mananampalataya. Mula kay Enoch, na kinuha ng Panginoon, di na nakita ang kanyang katawan. Hanggang kay Metusalem, na ang pangalan niya ay isang propesiya na napakaganda. Hanggang kay Lamech, na si Lamech na ito ay isang mananampalataya at mula sa kanyang binhi, naipanganak ang isang Noah o si Noe. Sa sitwasyon ng sanlibutan sa panahon ni Noe, nasasaksihan ng mga mananampalataya kung paanong lumalago, namamaga, ang impluwensya, kapangyarihan, at epekto ng kasalanan. Sa simpleng pagsuway lamang ng kanilang ninuno na si Adan, sa simpleng pagsuway lamang ng ating unang magulang na si Adan, nakita nila kung paano ang kasalanan ay namamaga ng namamaga. At hindi na ito pinatagal ng Panginoon. Sa mismong sambahayan pa lang ni Adan,
nakita na ng mga mananampalataya kung paano ang kasalanan ay umiiral na agad. Pinatay ni Cain si Abel. Patuloy na ang kasalanan ay laging nasa pinto ng puso ng mga mananampalataya, puso ng mga hindi mananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Cain, kung ikaw ay naiinggit, ingatan mo yung sarili mo. Dahil naghihintay sa iyo yung kasalanan. Naroon siya sa pinto at kailangan mo siyang magapi. Sapagkat ang kasalanan ay laging naghihintay sa bawat puso ng tao. Elect man o reprobate. At hindi lamang siya nasa puso. Tayong mga makasalanan, laging bukas ang ating puso, hindi para kay Kristo. Huwag kayo maniniwala sa mga born again. Ang ating puso ay hindi bukas para kay Kristo. Nakabukas yan para sa kasalanan. At kapag ang kasalanan ay nasa loob na natin, gaya na nasasaksihan ng mga mananampalataya, ang kasalanan ay lumalaki, ng lumalaki, ng lumalaki. Hanggang sa hindi mo na alam na ikaw ay nagkakasala. Hindi nagkataon na ang parusa ng Panginoon sa mga nagkakasala noon ay ketong. Sapagkat ang ketong ay kumakatawan at sumasalamin sa kasalanan. At ang ketong ay hindi lamang basta sakit. Wala itong lunas at ginagawa nitong manhid ang iyong katawan. Ang mga may ketong, habang nangangati ang kanilang balat, hindi na nila alam na na-expose na pala ang kanilang buto dahil hindi nila nararamdaman yung kanilang pagkakamot. Hindi nila alam na ang kanilang daliri ay natatanggal na pala sapagkat hindi nila ramdam yun ang sumpa ng ketong. Ganun ang kasalanan, mga minamahal. At sabi ng Panginoon, ang inyong mga mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Ang ibig sabihin nito, ikaw ay may ketong, gagawin mo, tatakpan mo ang iyong mga sugat ng mga mabubuting gawa ng telang puti. Pero sabi ng Panginoon, ang inyong mga mabubuting gawa ay parang umaalingasaw na basahan na ipinantakip ninyo sa inyong mga gawa, sa inyong mga kasalanan. Pero sabi ng Panginoon, umaalingasaw pa rin ang inyong pagkamakasalanan. Ganon ang kasalanan. Kapag ang kasalanan ay nasa loob natin, namamaga ito ng namamaga. Hindi lamang sa iyong sarili, kundi ito ay nagmamanifest sa buong sambahayan. Anong nakita ng mga mananampalataya noon? Ang kanilang mga anak pumupunta sa labas, nagsisipag-asawa ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. Mga kinalimutan na ang salita ng Panginoon. Alang-alang lamang sa libangan. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Darating ang anak ng tao kagaya ng araw ni Noe. Anong ginagawa sa araw ni Noe? Nagsisipag-asawa, nagiinuman. Ang ibig sabihin, ginagawa nila ang gusto nilang gawin. Wala ang katotohanan ng Panginoon. Ang sitwasyon ng mga mananampalataya noon ay napakahirap. Nasasaksihan nila kung paanong lumalago ang kasalanan hindi lamang sa kanila, kundi sa mga nagpapakilalang mga anak ng Diyos at maging sa buong sanlibutan, nasasaksihan nila ang kasamaan. At kung ganito ang sitwasyon noon, tila nawawala na sila ng pag-asa. Nauubos ang church, tumatalikod ang marami. Anong iisipin ng pastor? Panginoon, ano pa bang plano mo sa church na ito? Wala nang mga office bearer, nagsisitalikod na ang mga office bearer. Panginoon, ano bang plano mo sa church na ito? Merong ang mga confessing member, pero walang pakundangan sa paglabag sa kautusan ng Panginoon.
Kasama ang mga hindi mananampalataya, mas masaya pa sa libutan kaysa sa loob ng church. Ang inaatupag ay ang mga bagay sa libutan kaysa ang mga bagay na pang-espiritual, Panginoon. Ano bang pag-asa namin para sa iglesyang ito? Nawawala na ng pag-asa ang mga mananampalataya noon. Hindi na nila alam kung magpapatuloy ba ang salinlahi ng mga mananampalataya dahil nagsisipag-asawa na ng mga hindi mananampalataya ang mga mananampalataya. Hindi na nila alam kung magpapatuloy ba ang salinlahi nila. At kapag nangyari yon, kapag naputol na ang salinlahi ng mga mananampalataya, paano pa ipapanganak ang binhi ng babae na ipinangako ng Diyos sa Genesis 3:15? Nakita ninyo? Hindi lamang ang kasalanan ang dahilan ng pananaguhay ng mga mananampalataya noon. Ang concern nila, Panginoon, kung magpapatuloy ang kasamaang ito, paano maipapanganak ang pangako mo sa amin na binhi ng babae? Kung puputulin mo ang aming salinlahi, nagsisipag-asawa na sila ng mga hindi mananampalataya, mamamatay na rin ang mga mananampalataya. Sino nang matitirang mga mananampalataya, Panginoon? Paano pa ipapanganak si Kristo na aming Mesiyas? Paano na kung mamatay ang mga mananampalataya? O di naman kaya lahat ay mapatunayang hindi pala mananampalataya, kaya sila nagsipatalikod. Paano na ang pangako ng kanilang kaligtasan? Imposible na para sa kanila kung tutuusin na makamit nila ang kaligtasan. Pero sabi ng Panginoon, napakaganda ng sabi ng Panginoon, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Ang sabi ng mga mananampalataya noon, Panginoon, wala ng pag-asa. Anong ginawa ng Diyos? Wala sa kamay ninyo ang kaligtasan. Ipinanganak si Noe. Noong ipinanganak si Noe, ito ay kapanganakan gaya ng sa ating Panginoong Kristo. Wala ng pag-asa. 400 years na nahimik ang Panginoon, walang propesiya. 400 years ang pagitan ng Old Testament at ng New Testament. Napakatagal. Nung isinulat ang Canons of Dordrecht, 400 years pa lang yun hanggang ngayon. Isipin ninyo gaano katagal yun. Nanahimik ang Panginoon, walang propesiya, at napakatagal na panahon na pwedeng lumago ng lumago ang kasalanan at maubos ng maubos ang church. Isang himala na ipinanganak si Noe, kagaya ng kapanganakan ng Panginoong Kristo. Isang himala para kay Lamek na merong isang Noe na ipinanganak sa kanilang henerasyon. Noe, ang ipinangalan ni Lamek sa bata, nangangahulugan ito na ang bata ang magbibigay sa kanila ng kapanatagan. Sa paanong paraan? Si Noe ang kapanatagan, ibig sabihin, ang tao ang kapanatagan? Hindi yung ibig sabihin. Hindi ang tao ang kapanatagan. Hindi si Noe. Ang sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 5, 2 Peter chapter 2 verse 5, ang sabi, at kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran. Nung sinabi ni Lamek na ito ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, anong sabi ni Pedro? Si Noe ay tagapangaral ng katuwiran. Si Noe ay mangangaral. Ang ibig sabihin sa pamagitan ng pangangaral, mabibigyan sila ng kapanatagan ng Diyos. Hindi dahil kay Noe, kundi dahil narinig nila ang tinig ng Panginoon at alam iyon ni Lamek. Binigyan siya ng propesiya ng Panginoon na ang kanyang anak ay magiging mangangaral ng katuwiran. Sa loob ng 120 years nangaral si Noe, walang sumampalataya kundi ang kanyang sariling sambahayan.
120 years. Isipin ninyo. Ilang taon pa lang simula nung ipinanganak si Rizal, ganun kahaba ang pangangaral ni Noe. Siya ang mangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo sa Old Testament, si Noe. Walang ibang ipapangaral ng propeta noon, kundi ang Ebanghelyo ng pagdating ng Panginoong Kristo. Ang sanggol na si Noe ay tinalaga ng Diyos upang maging mangangaral sa kapanahonang iyon. Isa itong pangako ng Diyos na habang buhay ang pangangaral, habang merong pangangaral, mananatili ang mga mananampalataya sa lupa. Naintindihan niyo yun? Habang merong mangangaral, habang merong pangangaral, mananatili ang mga mananampalataya sa lupa. Itatatag ang church kapag merong pangangaral. Kung nasaan naroon ang pangangaral, doon itatatag ang church. Hindi titigil ang church hanggat kalooban ng Diyos na manatili ang pangangaral. Si Noe ay inihula ng mga propeta noon na magbibigay sa kanila ng kapanatagan sapagkat siya ay pinili ng Diyos. Hindi muna sa paggawa ng arko, si Noe ay hindi muna pinili ng Diyos para gawin ng arko, mga kabataan. Si Noe ay pinili ng Diyos para maging mangangaral ng katuwiran. At ang ibig sabihin ng katuwiran ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya pinili muna sa paggawa ng arko, sapagkat ang paggawa ng arko ay kapaguran. Mawawalan ngayon ng saysay yung sinasabi ni Lamek. Ito ang magbibigay sa amin ng kapanatagan. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan sa ating pagpapagod ng ating mga kamay dahil ang lupa ay sinumpa ng Diyos. Ngayon si Noah, pipiliin ng Diyos para gumawa ng arko na nakakapagod. Anong kapanatagan doon? Sasabihin ni Lamek sa Panginoon, Panginoon, akala ko ba iniligtas mo kami sa mga paggawa? Pero anong to gumagawa kami ng arko? Araw at gabi. Kasama nila si Noah, pati si Metusalem, na buhay pa noon. Gumagawa sila ng arko. Akala ko ba, Panginoon, ililigtas mo kami sa kapaguran? Pero ano to? 120 years kaming gumagawa ng arko. Si Noah ay hindi muna pinili sa paggawa ng arko dahil ang paggawa ng arko ay kapaguran. Siya ay pinili para maging mangangaral ng katuwiran. Pinili siya upang maipahayag sa iglesia ng Diyos na sa kabila ng pag-iral ng kasalanan sa buong sanlibutan at sa loob ng church, mananatili ang kanyang pangako. Si Noe ang mangangaral. Kayo ng iglesia ng Panginoon, bagamat kayo ay napapaligiran ng kasalanan, merong kapanatagan ng Panginoon para sa inyo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Yun ang pangako ng tipan. Ang pangangaral nito, ang salita ng Panginoon, ay hindi mamamatay at magpapatuloy ang salinlahi ng mga mananampalataya hanggang sa matupad ang pangako ng tipan. Mananatili ang salinlahi ng mga elect hanggang sa matupad ng pangangaral, hanggang sa matawag na ng pangangaral ang kahuli-huliang anak ng Panginoon, at pagkatapos nun titigil na ang pangangaral. Wala ng church, wala ng instituted church dahil darating na ang Panginoon. Hindi na kailangan ng pangangaral. Ito ang sasabi natin, hanggat merong pangangaral ay mananatili ang salinlahi ng mga salinlahi ng mga mananampalataya. Mananatili ang church. Pero sa oras na hindi na kailangan ng church, hindi na kailangan ng preaching, mawawala na ang lahat ng ito dahil darating na ang Panginoon. Tapos na ang kaligtasan. Hindi na kailangan ng preaching, hindi na kailangan ng church.
Simulat sa pool, alam ni Lamek ang patungkol sa kahatulan ng Diyos na darating sa buong kalupaan. Alam ni Lamek, tatay ni Noe, na darating ang kahatulan ng Panginoon. Si Enoch ay mangangaral ng kahatulan ng Panginoon. Si Enoch ay masigasig sa pangangaral na darating ang kahatulan ng Panginoon. Kaya nga ipinangalan niya sa kanyang anak ay Metusalem. Si Metusalem ang tatay ni Lamek. Ang lolo ni Lamek ay si Enoch. Alam na alam ni Lamek ang patungkol sa kahatulang ito. Ito ay narinig ng mga anak ng mga mananampalataya noon pa man. Mula kay Adan, naghihintay na sila ng kaligtasan upang sila ay maligtas mula sa puot na darating, mula sa kahatulan na darating, bunga ng kanilang mga kasalanan. Sa pangalan pa lang ni Lamek, sa pangalan pa lang ng tatay ni Lamek na si Metusalem, makikita mong naghihintay sila ng kaligtasan. Ang pangalang Metusalem ay nangangahulugang kapag siya ay namatay, darating na. Ang nagpangalan kay Metusalem, si Enoch. Si Enoch na mangangaral ng kahatulan ng Panginoon. Si Enoch na mangangaral na merong darating na puot ng Panginoon. Anong ginawa niya sa kanyang anak? Ang pangalan mo ay Metusalem, sapagkat kapag ikaw ay namatay, darating na yung sinasabi kong kahatulan. Alam na alam ni Lamek yun, sapagkat ang tatay niya ay si Metusalem. Kapag naririnig niya ang pangalang Metusalem, alam niya na merong puot na darating. Kapag namatay si Metusalem, darating na ang paghatol ng Panginoon. Darating na ang baha na papatay sa lahat ng may laman, lahat ng may buhay sa lupa. Darating na ang hatol ng Panginoon dahil sa kasalanan. Alam na alam ito ni Lamek. Ramdam niya ang hirap na kanilang pinagdaraanan dahil sa kasalanan. Walang humpay na sumpa at hirap na kanilang nararanasan nang sumpain ng Diyos ang lupa. Ayon sa kanilang kalikasan, lahat ng tao ay sinumpa ng Panginoon. Ayon sa kanilang kalikasan, lahat ng tao ay dapat tumanggap ng puot ng Diyos. Alam na alam ito ni Lamek. Ngunit si Lamek ay merong pag-asa. Siya ay propeta ng Diyos. Lahat ng mananampalataya ay propeta ng Diyos. Lahat tayo ay pinagkalooban ng kapahayagan. Ipahayag ang kanyang ipahayag ang pananampalataya, ipahayag ang kaluwalhatian, ipahayag ang pangalan ng Panginoon. Lahat tayo ay propeta ng Panginoon. Lahat tayo ay pinagkalooban ng kapahayagan. Tayo ay laging nagsasaysay ng katotohanan ng Diyos. At iyon ang ibig sabihin ng pagiging propeta, na kusang lumalabas sa ating mga bibig ang katotohanan ng Panginoon. Ito ay nag-uumapaw sa ating puso at ito ay sinasaysay ng ating bibig. Yun ang ibig sabihin ng propeta. Merong kumukulo sa loob na hindi makayanan ng isang propeta. At kinakailangan itong ilabas. Si Lamek bilang propeta ay inihula na darating na ang kaligtasan. Buong buhay niya naririnig niya ang puot ng Panginoon. Buong buhay niya naririnig niya darating ang kahatulan ng Panginoon. Nung dumating si Noe, sa wakas, may kapanatagan tayo at kaligtasan. Naririnig ni Lamek ang kanyang lolo na si Enoch, nangangaral ng kahatulan na darating sa buong kalupaan. Nung dumating si Noe ng kanyang anak, sa wakas, narito na ang ating kapanatagan. Si Lamek ay merong pag-asa. At ayon sa panukala ng Panginoon, ipinangalan niya sa kanyang anak ay Noe na nangangahulugan ng kapanatagan. Ang pangalan ng kanyang anak ang laging magpapaalala sa kanila na hindi sila nilimot ng Diyos. Bagamat ang marami ay lumimot na sa Diyos. Magpapatuloy ang iglesia sapagkat nasa kanila pa rin ang biyaya ng Diyos. Na huwag dapat manlupaypay ang church. Bagamat tayo nangihina,
Ngunit tayo ay malakas at may kapanatagan sa ating Panginoong Kristo. Nasa kanila ang kanyang kapanatagan, ang kanyang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa tuwing nakikita nila si Noe, ang sanggol na si Noe, naaalala nila ang kanilang kapanatagan sa gitna ng kasalanan at ng kamatayan. Sa pangalang Noe, ipinahayag ni Lamek ang kanyang pananampalataya na ang kanilang pagdurusa ay matatapos din. Dahil sa kaligtasan ay itinakda ng Panginoon para sa lahat ng mga mananampalataya. Ang pananampalataya ni Lamek, oo, darating ang kahatulan. Walang sino man ang makakapigil sa Diyos na ibuhos niya ang kanyang puot. Pero, tayo ng mga mananampalataya ay naroon sa ilalim ni Kristo. Si Kristo ang pinagtuunan ng puot at galit ng Panginoon, upang ang lahat ng nasa ilalim ni Kristo ay huwag mapahamak. Yun ang ibig sabihin ng pangalang Noe. Kapanatagan. Sa orihinal, ang ibig sabihin ng kapanatagan, muog o kanlungan. Habang dumarating ang maraming palaso ng kaaway, habang dumarating ang puot ng Panginoon, naroon ang kanyang bayan sa muog at tanggulan ng Panginoong Kristo, panatag sa loob at sa ilalim ng pamamahala ng Panginoong Kristo. Yun ang pangalang Noe. Yun ang kapahayagan ni Lamek. Yun ang ating kapahayagan bilang mga mananampalataya. Ang kanilang pagpapagal sa bawat araw ay patunay na isinumpa ng Diyos ang lupa na kailangan pa nilang magpawis para sa kanilang kakainin sa araw-araw. Inilagay ngayon ng Diyos sa bawat puso ng mga mananampalataya ang pagnanais na maibalik sa tipan ng Diyos kung saan naroon ang kaginhawaan. Habang tayo ay nagpapagod sa araw-araw at punong-puno ng kapighatian, ibinigay ng Panginoon sa ating puso ang pagnanais na tayo makabalik sa kapahingahan ng Diyos. Isang pagnanais na higit pa sa pag-aasam na makabalik sa Eden. Sapagkat sa panahong iyon, sa panahon ni Lamek, sa panahon ni Noe, naroon pa ang Eden. Hindi pa winawasak ng Panginoon. Kitang-kita pa rin nila ang Eden. Ang kagandahan ng Eden, hindi nga lang sila makakapasok. Ang Eden na kanilang nakikita bawat araw ay gugunawin na ng Diyos. Ang tabak na merong apoy na umiikot at merong dalawang kerubin na nagbabantay sa pintuan ng Eden ay aalis na sa oras na darating na ang puot ng Panginoon. Ang Eden ang sumisimbolo sa templo ng Panginoon. Ang Eden ay nasa mataas na dako, gaya ng templo ng Panginoon na nasa Sion sa panahon ng mga Israelita. Di ba ang sabi mula sa Eden, dumadaloy ang 4 na ilog, Euphrates, Tigris, Havila, at yung isa pang ilog. Ibig sabihin, ang Eden ay nasa mataas na dako. Yun ay parang templo, katulad ng templo ng Panginoon sa Sion, na nasa mataas na bundok. Ngunit ang templong ito ay gugunawin na ng Panginoon. Hindi na ito kailangan sapagkat magkakaroon na ng laman ng kanilang kaligtasan. Hindi na kailangan yung Eden na nakikita nila Lamek, nila Metusalem, nila Noe. Sapagkat hindi sila babalik sa Eden. Ang ating pagnanais na maibalik sa kapahingahan ng Panginoon ay higit pa sa pagnanais na makabalik sa Eden. Hindi na sila babalik sa Eden. Wawasakin ng Panginoon ng Eden at hindi na sila babalik doon. Ano gagawin ng Panginoon? Itataas sila ng Panginoon na mas mataas pa sa Eden. Luluwalhatiin sila ng Panginoon habang ginugunaw ng Diyos ang buong sanlibutan at lahat ng mga laman na nasa lupa. Wala na ang Eden,
ang kanilang inaasam-asam na kapahingahan. Ngunit may mas higit na kapahingahan, ang kanilang kaligtasan mula sa lupang isinumpa ng Diyos. Ang pangalang Noe ay pangalan ng Panginoong Kristo, mga minamahal. Siya ang magbibigay ng kaligtasan sa kanyang bayan at gagawa siya ng panibagong sangkatauhan. Gagawa siya ng isang bayan na ang mga kasapi nito ay ang kanyang iglesia. Itatatag niya ang kanyang kaharian. Kagaya ng pagdating ni Noe, ay ganoon din ang pagdating ng Panginoon, kung saan mawawala na ang Church Institute, kung saan mawawala na ang Eden, sapagkat hindi na kailangan ang pangangaral, hindi na kailangan ng visible church. Mawawala na ito sapagkat hindi na kailangan ng pangangaral. Sapagkat sa wakas, ang lahat ng sinasabi ng Ebanghelyo ay matutupad na. Konting panahon na lamang ay makakamit na nila ang tunay na tagumpay. Mangangaral lang si Noe ng 120 taon. At sa pagkamatay ni Metusalem, darating na ang kanilang kaligtasan. Habang ang lahat ng mga hindi sumasampalataya ay kanyang gugunawin at wawasakin. Ang sinumpang lupa na matagal nang nananaghoy ang mga mananampalataya, ang sinumpang lupa ay mawawala na sapagkat magkakaroon na ng bagong langit at bagong lupa. Sa pagdating, hindi na ng baha, sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa napakagandang Ebanghelyong ito sa pangalan ni Noe. Dalayan po namin na ang mga katotohanan ito ay inyo pong itago sa aming mga puso at ito ay pagnilayan namin sa bawat araw ng aming buhay. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.